Terry, okay ka lang? Tanong ni Jane. Nahilo kasi ako. Muntik pa akong mabunggo sa gilid ng lamesa. Okay lang ako. Noong nagdaang araw ay naduduwal ako. Ngayon naman ay nahihilo. Kailangan ko na magpa-check up. Kami na munang bahala, Ma'am Terry. Magpahinga ka na muna, ma'am. Sabi nito. Salamat, Jane, ha. Ngumiti lang ito at lumabas sa office ko. Ilang sandali pa ay bigla nang tumunog ang aking cellphone at sinagot ko naman ito. Zeke? Han, kumain ka na? Tanong nito. Ay, hindi pa eh. Ikaw ba kumain ka na? Balik tanong ko naman. Hindi pa eh, mamaya pa siguro ako kakain. Sunod-sunod kasi yung meeting namin ngayon, Han. O sige, mag-ingat ka ha. Sad ko. Ikaw din, honey. Ano, okay ka na ba? Hindi ka na ba naduduwal? This past few days, kain ka ng kain. Baka hindi ka niyan natunawan. Mag-ingat ka ha. Alagaan mo yung sarili mo. Okay? Sabi ni Zeke. Opo, sir. Papiro kong sagot. Okay, mamaya na lang, Han. Susunduin kita ha. Kumain ka na dyan. I love you. Sabi ni Zeke. Okay, I love you too, Han. Sagot ko naman at binaba na ang tawag. Hanggang sa tanghali na lang ay nasa office lang ako. Kasi hindi ako pinapayagan nila Jane na tumulong. Baka raw kasi mahilo na naman ako. Kaya napagdesisyonan ko na lang na mag-order ng pagkain at pumunta sa office ni Zeke para sabay kaming kumain. Nag-take out pa ako ng pagkain galing sa fast food. Hindi ko alam pero nagkikrave talaga ako lalo sa spaghetti. Pumara ako ng taxi at nagpahatid sa company ni Zeke. At dahil walang traffic ay madali ko lang narating ang lugar. Keep the change, Manong. Salamat po ha. Saad ko at lumabas ng taxi. Papasok na ako doon nang biglang ngumiti ang gwardya. Hi, Ma'am Terry. Sabi nito at ngumiti lang ako. Dire-diretso lang akong pumasok. Last kong pumunta rito ay pagkatapos ng kasal namin ni Zeke. Parang kailan lang. Biglang may lumapit sa akin na babae. Hi, Ma'am Terry. Ako po pala si Sofia. Sekretary ni Sir Zeke. Pagpapakilala nito. Hi, saan nga pala si Sir mo? Tanong ko dito. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi nito. Nasa office niya, ma'am. Ma'am Terry, kailangan niyo po ba talaga pumunta doon? Sabi niya at hinatid ako. Bigla tuloy naman akong kinabahan. Dito po, ma'am. Sabi niya at iniwan ako. Saktong pagbukas ko ng pinto ayun din ang eksena na nilapat ni Viana ang labi niya sa labi ng asawa ko na siyang dahilan ng pagkairita at pagkainis ko. Malanding babae. Sigaw ko, tumingin ito sa akin na parang wala lang ang nangyari. Tiningnan ko si Zeke na namumutla. Oh, nandito ka pala. Hindi ko na pinatapos ito sa pagsasalita at lumapit ako sa kanya at sinabunutan ito. Malandi kang babae ka? Asawa ko nilalandi mo? Sigaw ko dito at sinabunutan. Aray! Sabi niya at sinubukan lumayo sa akin. Pero hindi ko siya pinayagan na makalayo. Kahit 2 hakbang lang ay naiinis na talaga ako sa kanya. Nakikita ko pa sa gilid ng mata ko na gusto kaming awatin ni Zeke. Kaya bumaling ako dito. Sige, pigilan mo ako, Zeke. Makikipaghiwalay ako sa iyo. Banta ako dito. Mas lalo tuloy itong namutla kaya wala siyang nagawa, tumingin lang sa amin. Nung 1 linggo ka pang malandi ka ha. Hindi mo ko kilala kaya wag mo akong pagbabantaan. Sabi ko at mas sinabunutan ko pa. Zeke, tulong! Aray! Sabi ni Viana. Sa sobrang pag-iinit ng ulo ko ay pinunit ko ang manipis niyang damit. Aray, anong ginagawa mo? Anya at pinunit ko ng tuluyan ang damit niya. Sinakyan ko pa ito at pinagsasampal. Doon lang ako tumigil nang makita ko itong nanginginig na sa takot. Kaya sa pilitan ko itong pinabangon sa pagkakahiga niya sa sahig na opisina ni Zeke. Hinawakan ko ito sa panga.
Wag na wag mo ako susubukan, Viana ha. Kilala mo ako, pero hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Wag na wag kang magagawa ng mga kalokohan kung ayaw mong pasabugin ko yung ulo mo. Sigaw ko dito at binitawan ng pagkakahigpit ng pagkakahawak sa panga niya. Dali-dali naman niyang pinulot ang mga gamit niya sa sahig at nagmamadaling lumabas ng opisina ni Zeke. Bumaling ako sa kanya. Namumutla ito at baka sa mukha ang pagkamangha. Zeke, magpaliwanag ka nga. Malamig kong saad. Walang ano-ano ay bigla siya lumapit sa akin at hinalikan ako. Sa sobrang gulat ko ay hindi ko naman siya agad na itulak. Para makapagpaliwanag ito, bigla na lang ako naiyak. Han, look, I'm sorry. Nagpapanik na sabi ni Zeke habang pinapatahan ako. I'm sorry, honey. Please. I'm sorry. Ilang sandali naman ay biglang lumiwanag ang mukha ko at pumasok sa isip ko yung pagkain na dinala ko. Walang ano-ano ay bigla ko naman siyang inalok. Tara, kumain na nga tayo. Sabi ko pa, nakita ko pa na naguguluhan si Zeke sa pinapakita ko sa kanya. O sige, sabi nito. Kinuha ko ang pagkain na nasa sopa at binuksan ito. Binigay ko kay Zeke ang pagkain at sa akin naman ay spaghetti. Tara, kain na. Sabi ko na lang. Honey, dahan-dahan lang. Sabi ni Zeke na inabutan ako ng isang basong tubig dahil sunod-sunod na ang aking pagsubo. Kumain ka na lang, Zeke. Sabi ko, tinaasan siya ng kilay. Kumain ka na. Saad ko at ipinagpatuloy ko ang pagkain ng spaghetti. Wala ito nagawa, kaya kumain na lang din. Ilang sandali pa ay natapos ko na ang kinain ko. Napatingin ako doon sa pagkain ni Zeke. Ang bagal mo namang kumain. Inagaw ko ito at kinain. Napailing na lang si Zeke. Han, kailangan na kaya natin magpa-check up? Sabi niya. Bakit? Ano ba akala mo sa akin ha? Patay gutom? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang makasigurado. Sabi ni Zeke. Anong makasigurado? Ngumiti lang ito at lumapit sa akin at hinalikan ang noo ko. Gusto ko na kasi magkaroon ng baby, Han. Anong pinagsasabi mo dyan? Wala. Sabi nito at niyakap ako. Itutuloy.